Pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang tanghali po sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, nandito tayo sa book na ito. Ang hangad natin gumaling ang ating mga karamdaman. Pagpasok pa lamang natin sa templo, sinusuri na po ang ating mga puso kung tayo ay may pananalig sa Kanya na sa pamamagitan ng pakikinig lamang ng salita ng Diyos, nagagamot na ang karamdaman nating espiritual. Ang pag-aalala, ang pag-iisip ng mga kung ano-ano na hindi naman mapapakinabangan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Ang ating karamdaman, tanging siya lamang ang makapagpapagaling po niya. Ang sitas po na pangalawa na ayon sa sulat San Pablo sa mga taga-Galacia sa Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 20. Ganito po ang pagkasabi. Tayong mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hindi. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang tao. Kung maalala po natin, ang mga tao noong panahon magmula nang ipinagkaloob kay Moises ang mga kautusan, ay mayroon silang katapatan sa pagsunod kung ano ang nasusulat sa mga kautusan na ipinagkaloob kay Moises. Buo nilang higpit na ginagawa, subalit kalaunan dahil sa mga likong parisiyo at mga eskriba na sa halip na ituro ang tunay na aral ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na kanyang isinulat, ito'y itinago sa tao at ang ipinapahayag ang ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda na itinago ang tunay na kautusan at ipinapagawa nila yung mga bagay kung ano ang kanilang mga nasa isip at hindi kung ano ang naayon sa iniuutos ng Diyos na dapat ipagawa. Kaya sa kalagayan po yan, nalin lang po ng mga parisiyo at ng mga eskriba ang mga Hudyo na sa pagkakala ng Hudyo, nagagawa nila ng may katapatan ang kanilang paglilingkod sa pamamagitan ng kautusan na mahigpit nilang ginagawa, subalit hindi na alaman na ito pala ay salit-saling sabi na ng mga matatanda at hindi na nagmumula doon sa iniwang utos sa pamamagitan ni Moises. Kaya po, sa pamamagitan po noon, hindi maaaring ariing ganap, wala pong magagawa ang pagsunod ng kautusan. Maliban na lang kung magkaroon tayo ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na kanyang sinugo sa pamamagitan ng isang birhen ipinanganak sa isang sabsaban na buhay na nasa ilalim ng kautusan. At ang lahat ng nakasulat na sinulat ng mga propeta patungkol sa kanya ay kanya lahat ginawa. Tinupad niya ito alang-alang sa mga nakasulat mula sa balumbon ng mga aklat na sinulat ng iba't ibang mga propeta tungkol sa kanya. Lahat ng ito'y kanyang ginanap. At sa pamamagitan po noon, siya naman, ang kanyang sarili ay inilagay niya sa mababang kalagayan nang sa ganon, tayong lahat
Tingnan natin ang naging kalagayan ng dakilang Panginoon sa kanyang pagpapakumbaba. Naging masunurin siya, bagamat nalalaman niya ang dadanasin niyang kahirapan. Na siya'y sisipain, susuntukin, sasaktan, sasapakin, papaluin, hahamtasin kung ano-anong mga bagay na dumapo sa kanyang mukha, sa kanyang katawan, na kung bibilangin mo'y hindi mabilang ng daan-daan, kundi libu-libong mga latay ang dinanas ng ating dakilang Panginoon. Na ibinuhis niya ang kanyang buhay, na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pilak dito sa ibabaw ng sanglibutan. Tinubos tayo sa mahalagang dugo ng ating dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan po noon, ito ay taon-taon nating ipinagdiriwang ang tinatawag na Semana Santa. Na ito naman yung panahon na ang ating sarili ay inilalapit natin sa Diyos at tayo ay nalilinis ang ating kalooban sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa sakripisyo na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Na tayo ay binabagong muli ang ating datihang pagkatao na kung tayo po ang nasusunod sa ating buhay, kinakailangan pong sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa araw ng Semana Santa, tayo po ay natututo na bubuksan ng ating mga kaisipan at ang ating sarili ay inilalagay na muli natin sa dating kalagayan nung una nating makilala ang ating dakilang Panginoon. At tayo ay nagpasakop sa Kanya. Sa pamamagitan po nung nalilinis ang ating mga kalooban, ang sarap ng pakiramdam na tayo ay nakapagsisi. Ito lang po ang tanging panahon nang sa ganun ang Diyos ay maghari sa ating buhay. Siya ang manahan sa ating mga puso. Sapagkat kung siya po ay naririyan sa ating mga puso, siya po ang gumagawa para sa ating mga sarili. Na kinakailangan po sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig natin sa ginawa ng ating dakilang Panginoon nung bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa. Ito po ang mag-aaring ganap sa ating mga sarili. Sa makatuwid, ang pagsunod o pagkalima sa tinatawag na kautusan ay isang anino na lamang ng mga bagay na dumaan na. Kaya po, isinugo ng Panginoong Diyos ang ating dakilang Panginoon na siyang kanyang bugtong na anak, alang-alang sa atin, na siya'y naging huwaran, naging pamamaraan upang tayo makalapit sa Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang paghain ng kanyang buhay at nagkaroon tayo ng pananalig sa kanyang ginawa na tayo'y tinubos ng kanyang dugo. Ito na po ang panahon o pambaguhin na natin ang ating mga buhay. Na tayo'y nabubuhay sa sarili nating pagkatao, na tayo'y nabubuhay, kumukuha tayo ng desisyon kung ano ang gusto natin. Subalit pagdating ng ating dakilang Panginoon at sa pananampalataya natin sa Kanya, kinakailangan na nating baguhin ang ating sarili. Huwag na nating susundin ang sarili nating kalooban, kundi bagkus ang sundin na natin na tayo pasakop na sa Diyos. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nanasumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung akin nga muling itayo ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Totoo po, sapagkat kung titingnan po natin sa ating mga sarili, paano tayo magiging aariing ganap kung wala si Kristo? Aariing ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. At hindi po sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga kautusan. Sapagkat kahit na masunurin tayo sa kautusan, subalit yan ay kautusan lamang dito sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamahalaga po yung inilagay ng Diyos na tagapamagitan mula sa tao at sa Diyos. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya tayo mananalig.
Sapagkat kahit mabuo man natin, magawa man natin kung ano ang nakasulat sa mga kautusan, kahit ma-perfect pa natin ang 10 utos, ang mga palatuntunan, lahat ng ibinigay sa pamamagitan ni Moises, hindi po yan binibilang ng Diyos na isang bagay na mahalaga para sa Kanya at para sa atin. Kundi kinakailangan natin mayroong tagapamagitan na ibinigay ang ating Panginoong Diyos, walang ibang ating dakilang Panginoon, na kinakailangan mapabilang tayo sa kinahabagan, sapagkat sa pagsunod lamang ng kautusan, ito ay pawang sa ibabaw lang ng sanglibutan. Pero, yung sarili natin, kapag inilalapit natin sa Diyos at ang ating dakilang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan, ito na po yung pagkakataon na tayo ay pwedeng ariing ganap. Na kumbaga, kung dati, tagasunod lang tayo, tumatanggap ng pagkakasala ang tao sa pamamagitan ng paglabag. Pero sa panahon, pag tayo nasa ilalim na ng pananampalataya, hindi na po yan nasasakop ng kautusan. Kundi dahil sa habag ng Diyos, tayo ay binago, nagkaroon na tayo ng pananalig sa Kanya, sa pamamagitan lamang ng pakikinig natin ng Kanyang salita, ng Kanyang aral na isinasagawa ng mga ibanghilista, ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nitong mikropono, ibinibigay sa atin ng maliwanag na pumapasok sa ating mga tainga, pumapasok sa ating mga kaloob-looban ng ating puso. At kapag ito'y nariyan na sa ating puso, at nanalig na tayo sa dakilang Panginoong Jesucristo, na siyang tagapamagitan, na tayo'y aariing ganap, meron na tayong pagkakataon na makalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sabi nga ni San Pablo, kung maalala natin, si San Pablo po, humingi siya ng sulat mula sa mga Parisiyo, mula sa mga saserdote, na sinasabi, ako'y Hudyo, ipinanganak sa Tarso. Datapwat, pinag-aral sa bayang ito sa pana ni Gamaliel, ang tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang palibas ay masikat tungkol sa Diyos. Nagaya naman ninyong lahat at aking pinag-usig ang daan ito. Totoo po, pinag-usig po ni San Pablo ang daan na ibinigay dito sa ibabaw ng lupa. Walang iba ang daan itinuro ng ating dakilang Panginoon sa mga Hudyo na masumpungan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Nakarating sa mga tao ang Ebanghelyo. Nakarating sa mga tao ang tinatawag na pagbubukas ng kaharian ng Diyos. Lahat ng po niyan ibinigay ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Subalit, ano po ang nangyari? Ito si San Pablo, na isang taga-Tarso, humingi siya ng mga sulat sa mga saserdote na nagpapatibay na ang kanyang gagawin sapagkat kanyang hinahakot o kaya pinagtatalian niya ang mga naniyanalig sa daang ito sa pamamagitan ng dakilang Panginoon. Lahat na sumasambit sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesucristo, kanyang itinatali at dinadalang bihag. Pagkatapos ng pinahihirapan, na nangunguna pa ang mga saserdote. Ganun po nang naging kalagayan ng buhay ni San Pablo. Subalit sinabi ni San Pablo sa kanyang aral na tinatanggap niya sa kanyang sarili na siya'y isang suwail. Bakit po? Sapagkat sabi niya, po dito, sa pamamagitan ng kanyang ginagawa na pag-uusig, kung aking ngang muling itinayo ang aking sinira, pinatutunayan ko na ako'y suwail. Sapagkat si San Pablo po, sinira niya yung ginawa ng Panginoon, na inumpisa ng Panginoon ang pangangaral ng mabuting balita at ipinagpatuloy ng kanyang 12 alagad. Pagkatapos po nun, si San Pablo naman, ang ginawa niya, lahat ng sumasabit sa pangalan ng dakilang Panginoon, kanyang dinadalang bihag at pinahihirapan
ang iba'y ipinapapatay dahil lamang sa pagsambit sa pangalan ng dakilang Panginoon. Subalit ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Si San Pablo, nung siya'y malapit na, nung nandun na siya sa lugar ng Tarso, pababa na siya doon sa bayan. Ang nangyari sa kanya, may nagliwanag mula sa kanyang paligid at siya'y nahulog sa kanyang sinasakyan at siya'y nabulag. Kaya po, pinatutunayan dito ni San Pablo na bagaman siya naging suwail sa paningin ng Diyos, subalit dahil sa kalooban ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, o sabi ng kanyang Panginoon, o ng ating Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sagot ni Saulo, sino ka baga Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sapagkat sinira talaga ni San Pablo yung daan na itinuro, na ipinagpatuloy ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kaya po naging sagabal si San Pablo sa gawain na itinagdasanan dapat magpatuloy at lumaganap ang mabuting balita, ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga tao, subalit hinadlangan niya. Kaya tinatanggap nito ni San Pablo sa kanyang sarili na siya'y naging suwail. Totoo po yan. Kaya po tayong mga tao, sa ating mga pag-aaral ng banal na kasulatan, doon natin matutunan na kahit gaano man kasama ang isang tao, katulad ni San Pablo, na sinira niya, o lumabag siya, o sinalangsang niya ang kalooban ng Diyos, subalit dahil nga siya tinawag na isang sisidlang hirang, hinirang siya ng Diyos. Magmula noon, nung siya'y mabulag, sa pamamagitan ni Ananias, ipinatong ang kamay sa kanya at nagpanauli na muli ang kanyang paningin. At pagkatapos nagtaka na yung mga tao sapagkat nangangaral na siya na sinasabi, si Jesus ang siyang Kristo. Kaya pinatutunayan niya po na siya ay naging suwail. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya po, kung ito pa ang nasa pag-iisip ng bawat isa sa atin, na dumaan ang Semana Santa, ang dati nating pagkatao, kung tayo'y sakim, mapagsamantala, magnanakaw, mapanirang puri, lahat ng mga bagay na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa mga aral ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, dapat pagdating ng Semana Santa, ito'y natapos na. Sayang naman ang pagkulita natin ng Biyernes Santo. Sayang yung pakikinig natin ng 7 huling wika kung hindi na natin ipuputulin ang dati nating pagkatao. Kung dati bago dumating yung Semana Santa, tayo'y magnanakaw, tayo'y mapanirang puri, lumagpas na ang tinatawag na Semana Santa, ganun pa rin tayo. Tayo po ay nagiging sinungaling sa ating mga sarili. Kahit nagpenitensya pa tayo, hinampas natin ang ating sarili. Kahit lumuhod pa tayo, nagbilag pa tayo, pinahirapan pa natin ang ating sarili. Subalit kung hindi natin babaguhin ang nandidiyan sa ating sarili, nananaig pa rin tayo na isang sinungaling, isang suwail, sayang lang po yung mga pagsasakripisyo natin. Wala tayong puwang masumpungan natin ang tinatawag na pagiging ariing ganap. Kundi nandun pa rin tayo sa mga kautusan na sinasabi, huwag kang papatay. Kung malalaman lang natin, tayo lang ang maging dahilan upang ang isang tao ay hindi na magsimba, pinapatay na natin sila. Kaya po anong dapat na maging buhay natin?
Inaalala natin ang ating dakilang Panginoon. Biyernes Santo, nakinig tayo ng 7 palabras at nalagot ang kanyang hininga. Sa pamamagitan po ng cross, dapat kung kailan namatay ang ating dakilang Panginoon, kasama na yung dati nating pagkataong nakapako na dyan. Kung baka wala na extension yung pagiging masama natin, bago na tayo. Magiging bago na tayong nilalang. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. Dapat yung dati nating pagkataong kasama ng napako. Kumbaga natigil na. At hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Sino na? Ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya na. Nabubuhay na tayo, si Kristo na ang nangunguna sa ating sarili. Pagising pa lang natin sa umaga, wala pa tayong ginagawa, nagdilat pa lang ang ating mata. Magpasalamat na tayo. Diyos, salamat po. At binigyan mo pa ako ng pagkakataong makita muli ng liwanag. At sa pang-araw-araw natin ginagawa, bago kumain, pagkatapos kumain, magpasalamat sa Diyos. Kung na tayo aalis ng tahanan, humiling tayo ng kanyang gabay. Kung tayo nagkakasakit, lumapit tayo sa kanya, humingi tayo ng tawad marahil sa ating pagkakasala, tayo may karamdaman. Dahil ang isang tao na minamahal ng dakilang Panginoon, minamahal ng ating Panginoong Diyos, kung tayo po sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating dakilang Panginoon sa atin, malalaman natin kung paano itinutuwid tayo sa ating mga kamalian. Katulad din naman ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak, na kanyang pinapalo at hinahampas. Ito na po yung nararamdaman nating mga karamdaman. Mga sakit na ating dinaranas, mga latay, na kumbaga bakit sumasakit ang ating tiyan, bakit sumasakit ang ating ulo, bakit meron tayong mga karamdaman. Pamamaraan lamang po yan nang sa ganon tayo makarating dito sa lunduyan na sa pamamagitan ng pagkikinig natin ng salita ng Diyos, baguhin na natin ang ating mga sarili. Magpasakop na tayo sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya po sa pamamagitan po ng pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinakailangan makita sa atin ang pananampalataya doon sa bugtong na anak ng Diyos, sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo may nakarating dito, ang nais natin magpatulong, magkaroon ng kagalingan ng ating karamdaman, manampalataya lang tayo sa ating dakilang Panginoon, tayo'y gagaling. Sapagkat wala po tayong aasahan kahit sino man dito sa lugar na ito na makapagsasabi, pagagalingin kita, kundi tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang makapagpagaling. At tayo pong mga tao ay pantay-pantay lamang sa kanyang paningin. Wala pong magaling, walang marunong. Lahat tayo ay pantay-pantay sapagkat tayo, bagamat kami ay tumutulong sa mga may karamdaman, subalit kami ay meron ding mga karamdaman. Kaya tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Tanging siya lamang ang magpapagaling. Kaya sinabi ko kanina, pagpasok pa lamang diyan sa pintuan, sinusuri ng ating mga puso kung meron tayong pananalig sa Kanya. Alalahanin natin sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Tapos parang may nagtutulak sa atin na gagaling ako sa pamamagitan ng sinabi sa akin dahil sapagkat yung nagkwento sa akin, gumaling na rin. Pananampalataya na po yun, na parang nagtutulak na pumunta rito sa pag-asang tayo'y gagaling. Iyon na po yun. Kaya po kung tayo po, namatay na nakasama ni Kristo ang ating pagkatao, ito na po yung panahon na nakilala natin ang ating dakilang Panginoon, nakilala natin ang daan, nasumpungan na natin ang makipot na pintuan, nasumpungan na natin ang buhay o ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito na po yung panahon na tayo aariing ganap. Na kumbaga, sa tapagang aariing ganap, tayo ay parang kinikilala na ng ating dakilang Panginoon na kanyang pag-aari. At siya na dapat ang nabubuhay sa ating sarili at hindi na yung ating sarili. Kaya po,
ito po ang kailangan natin. Para tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, alisin na muna natin yung dati nating pagkatao. Sayang yung pagsisisi natin. Sayang yung mga sakripisyo at pinitensya natin. Kung hanggang ngayon patuloy pa rin tayo sa dati nating gawain. Magbago na po tayo unang-una ng pag-iisip ng kalooban at ng pagkatao. Pasakop na tayo sa Diyos. Kinakailangan ng ating dakilang Panginoon ang siyang manahan na sa atin na siya ang gumagawa sa buhay natin at hindi na ang ating mga sarili. Sapagkat tunay po ang tao ay nagkakasala. Subalit kung tayo po sa lahat ng pagkakataon nangunguna ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay, tayo po ay hindi po magkakamali. Sapagkat meron siyang inilagay na Espiritu Santo na siyang gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Natuturuan tayo kung paano tayo magdesisyon, kung paano natin gawin ang isang bagay, kung ano ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo po magpapasya sa ating sariling malamang, pwede tayong magkamali, pwedeng tumama. Pero kung nandyan ang ating dakilang Panginoon, ituturo sa atin ang lahat ng bagay na karapat-dapat natin lakaran, sapagkat inilalatag niya na ang daan. Walang iba, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang daan patungo sa ating dakilang Panginoong Diyos na Ama nating lahat. Kaya po, sa kalagayan na ito, sabi dito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa lamang ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Pagamat ang ating dakilang Panginoon, ginugunita lang natin. Hindi natin nakita ang kanyang mukha. Nalin lang pa na tayo sa mga nakikita nating mukha ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Na maputla ang kutis. Mahaba ang buhok, lahat ng yan ay kasinungalingan. Bakit po? Kung maputla, kasi bigat ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang ating dakilang Panginoon ay anak ng anluwagi, karpintero. Ibig sabihin, batak na batak yan sa pagkakatam, sa pagpapanday. Kaya ibig sabihin, makisig ang katawan ng ating dakilang Panginoon. At sunog din sa araw. Sapagkat panday nga siya. Kaya nalin lang po tayo. Maraming mga karikaturang nakikita tayo. Yan po ang gawain na ipinagpatuloy ng mga Parisiyo noon. Hanggang ngayon, minana pa natin. Kaya ano po ang kailangan natin gawin? Sa pamumuhay natin ngayon, makilala natin si Kristo. Bakit hindi natin siya nakikita? Huwag na nating asahan na makikita natin siya ng ating mga mata, sapagkat ang ating mata ay makasalanan. Marahil makikita natin siya sa pamamagitan ng ating sariling espiritu. Makikita natin ang ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kapag nandidiyan niya sa ating buhay, gumagawa tayo ng pagpapakumbaba. Gumagawa tayong may kaamuan. Gumagawa tayong may pagkahabang pasensya, umahinahon. At sa lahat ng bagay nakikita na natin sa ating sarili na hindi na tayo ang dating pagkatao. Na kung tayo suwel dati, ngayon tayo marunong ng sumunod. Kung tayo ay magnanakaw, tinatuwid na natin ang ating buhay. Kung tayo po ay mapanirang puri, marunong na tayong magpigil ng ating bibig, iyon na po yung bagong pagkatao. Kung tayo po ay palakwento, gumagawa ng mga kwento, ngayon marunong na tayong magpigil ng ating sarili, iyan na po yung bagong pagkatao na dapat doon na tayo mabuhay. Sapagkat kung tayo ay patuloy pa rin nabubuhay, pinapatunayan natin na tunay nga na tayo yung mga suwail. Alalahanin natin mga kapatid, sa pamamagitan po ng pakikipag-isa natin, bagamat magkakaiba-iba ang ating pananalig. Pero lahat tayo nagdiriwang ng tinatawag na Semana Santa. Yan po, dapat makuha natin yung pinakaminsahe kung bakit tayo'y nagsasakripisyo.
Ang dapat malaman natin, dapat baguhin na natin ang ating sariling pagkatao. Huwag na tayong umayon sa sanglibutan ito. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Sapagkat dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung tayo po nagsisiasa lamang sa mga bagay na narito at tayo nahihikayat ng pita ng laman, sayang po, kahit nagpinitensya tayo, kahit nagpuyat tayo, kahit may gumawa pa tayo ng mga bagay na ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda, kung hindi natin binago ang ating sariling pagkatao, hindi nanahan si Kristo sa buhay natin, sayang lahat ang pagpapagal. Kaya po, kung dati magnanakaw tayo, huwag na magnakaw. Kung dati sinungaling, magkaroon na ng katapatan. Kung dati mapanirang puri, dapat palakaibigan na. Kung dati ay kung ano-ano mga ginagawa na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, dapat matuwid na tayo ngayon pagkatapos ng Semana Santa at pagkatapos din ng pag nasumpungan natin sa ating buhay ang ating dakilang Panginoon. Sabi nga, isang Mateo, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Sa makatuwid, pag nakita na natin at nasumpungan natin ang ating dakilang Panginoon, na napako na tayo sa cross, si Kristo na nabubuhay sa ating sarili, pag siya'y naririyan na, nakita na natin ang katotohanan. Nakita na natin na tayo pinaghaharian. Sabi niya, ang lahat ng bagay ay idaragdag na lang. Sa makatuwid, ang paglilinis ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-aalis ng karamdaman at ang ating mga kasalanan na napatawad na, tunay nga po'y masusumpungan natin. Karagdagan na lang yan kapag nariyan na siya sa ating buhay. Kaya po, sa mga kapatid natin sa araw na ito, magkaroon tayo ng pananalig sa ating dakilang Panginoon. Bagamat hindi natin siya nasilayan ng ating mga mata, hindi natin siya nakita kung paano siya naghirap. Ang importante, manampalataya tayo, bagamat hindi natin siya nakita ng ating mga mata. Isang magandang tanghali sa bawat isa, pagpalain nawa tayo ng Diyos. At naway ipagkaloob anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga dinudulog na mga problema, kahirapan sa buhay, magkaroon nawa ng solusyon sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesus. Salamat po.